din ang lagyanan ko, di ba? May stopper siya. Tapos may ano pa yun sa ilalim. Nilagyan ko siya ng tela. Ang parang cover. Para pwede malamig at saka mainit. Tapos, meron siyang stopper. Para kahit maganyan-ganyan, mauga-uga, hindi gaganyan-ganyan yung pagkain. Hindi siya matatapon, hindi siya matatabingin, hindi siya Pero pag sabaw kasi, may matakasa, di ba? Pag punong-puno talaga yan, malabo yan. Kailangan talaga, gagandahan din yung balot. Nasa nagpa-packaging. Hindi din lagi sa nasa deliver. Kami din magdi-deliver kasi i-deliver lang. Pero pag maganda ang package mo, konting aberya lang, like yan, may mga hams, alam na pag mga soup, diba? Kaya nga ang mga ano yan, iniingat. Hindi talaga, huwag mo pupunuin. Tapos pag ano man, nilagyan mo ng sunwrap. Kaya ako nag-check na ako kasi natatawa ako kahapon. Siyempre, nakakatawa man, pero pag ikaw craving ka, tabitay ka nun. Tapos, although alam ko namang wasa to yun. Ay, gusto na nga ako. Diba? Hindi ba ko na madamage siya? Diba? Hindi ako makamove on kahapon dun sa soup na na-deliver. Hindi, kasi sa akin, talagang maingat dito sa mga food ang mga Hapon, sa pag-ano. I know naman that's wasa to. Hindi naman ako wasa to yun. Hindi ganun ang pagrarap nun. Tapos, syempre, motor, bike yan siya. So, nasa mga dadaan yan sa mga sidewalk. So, mga sidewalk kasi may takasa, di ba? Kahit sabihin mong nakalagay sa bag yan, nakapack lang. May mga nagdi-deliver na pack bag. Ganun pa rin. Kakalog pa rin yan. Kasi, tubig yan eh. Kumbaga, madaling mag-agos. Kumbaga, tumagas. Kumbaga, tamang term. Basta yun, yung pag mga ganyan, mga tubig, kailangan talaga proper contaminated, basta yun, naka-proper siya. Para hindi siya yung, lumalabas yung tubig nun sa lagyanan ng pagkain. Lagyan mo siya ng sunwrap, tapos cover mo siya ng takip, ganun, para hindi talaga totally, lahat mauubos yung nun. Kumbaga kahit paano napipigilan siya, di ba? Minsan ginagamit din kasi yan. Ako kasi, nung nagla-live selling ako, ganun din ako sa paglarap. Any kind of that, mahalaga ang pagrarap ng ng mga bagay, kahit any kind sa mga items, kailangan talaga ginagandahan ang pagrap niyan para hindi nadadamage yun. Not only for the food, especially for the food, syempre. Tapos may oras yan. Kaya kailangan talaga sa food, kailangan talaga mga nagde-deliver sa food, naka-hot and cold yung mga delivery nila. Hindi po pwede yung bit-bit lang, kasi for how many hours yan po pwedeng hindi na siya malamig, hindi na siya mainit, diba? Iba pa rin yung pag dineliver mo na matatanggap po mainit, diba? Pwede naman din siya i-chin, pero syempre iba pa rin yung mas yung mainit siya, diba? Mainit-init pa yung pagkain na matatanggap mo. Iba pa rin. Kaya ako, for me, is the best talaga is niyan dun sa restaurant. Lalo na especially sa mga order. Kayo ang pinaka-the best na magkakakunin yan. Hindi yung magdi-deliver. Diba? Kasi nakabalot na yan eh. Kakakunin pa ba namin? Nabulak natin pa ba namin? May negi ba ito? May tomato ba ito? O diba? May cheese ba ito? Hindi namin makakakunin na yun. Ang mga restaurant, ang magkakakunin nun, kung ano yung mga inilagay, kami is magdi-deliver lang. So, ang obligation naman ng delivery, ingatan yung i-deliver na hindi ma-damage. Yun naman yun. Pero kung mga gano'n, ako katulad ko sa akin, how long na ba ako nagaganyan? So far kasi yung target nila sa akin before nung mga una-una ako, is not about the food. Ngayon, tinatarget naman nila ako pag damage sa pagkain.
Before kasi, ang target nila sa akin, yung tilutuhin nila ako, yung pagalit-pagalitan ako ng mga ng mga yung paghatiran mo ng pagkain, keso marami pang sasabihin. Basta yung mga yung unbelievable na hindi naman tama yun, sa akin yun. It's big difference naman my experience. Like, wala naman kayo yakusang involved. Iba naman yun sa akin. Ako lang is, yung sinishare ko is for reality na I'm sure na may mga pinagdadaanan din yung iba dyan na sa akin kasi is wasa to. Kasi I'm very careful ako sa sarili ko. Alam ko kung wasa to, alam ko kung hindi to wasa to. Especially pag hindi ko makita yung place. Tatawagan ko yung yung customer. Alam agad nun. Usually kasi pag naghahanap ka ng orders, hindi makita yung place mo, pero nasa malapit lang. Usually ikaw na mismo ang lalabas. Kung interesado ka talaga na mag-get mo yung order mo. Pero if that's not, meron din namang ang backup ang Uber. Yun nga lang, pero sa akin lang naman yun. Again na naman. Sa akin lang yun. Magandang napakaingat ko sa buhay. Kasi kung hindi ako maingat sa buhay, matagal na akong puta. Sa pag-hostess nga lang, Diyos ko. Nalunod na ako, kumbaga, mga temptation word ang ginagalawan ko. Ang ingat ko. Hindi nga ako naging puta, hindi nga ako naging kabit That's mean, I'm so much careful. Maingat ako magkamali. Kung magkakamali man ako, it's just an unintentional mistake. Pero yun sa akin, yung ginagawa sa akin is intentional sila. Alam nila, pag ito ginawa mo to, jitay, gutya-gutya na chow yusure. Diba? Kahit anong ingat niyan, masisira yan. I know, I feel. For longer kasi, nasabutan. Tsaka, kita mo, kahapon lang, yun yung inaano ko sa TikTok, diba? Pinost ko. Akalain mo, puro sabaw naman ang ibibigay mo sa akin ngayon. O, diba? Alam mo agad, wasat to. Kaya ngayon agad, tanong agad ako, may soup to. Hagi! Kasi kung may soup yun, pagkagalitan ko, nakita ko na gano'n, pag chinek ko siya, apaw, baka gusto mo lagyan ng sunwrap. Diba? Para pag i-deliver ko dun sa is, hindi naman katulad kagabi. Kahit pa paano may matira naman dun sa takip, sa loob. Hindi lahat ng sabaw lumabas na. Naman, ako lang parang, busit lang ako ng gano'n. Ayoko ng I'm doing my best for my work. Hindi ako yung, although I'm tanoshimi ako sa ginagawa ko. Like, pag-Uber, nakakapasyal-pasyal ako, ini-enjoy ko. I can sing, I can dance pag walang tumutunog. Tapos, ini-enjoy ko siya. Nakakaikot-ikot ako, tambay ako sa mga ganito. Tapos, at the same time, pag walang tunog, may tunog o wala, at least may nakakapagpasyal-pasyal ba? Kaysa naman nakamukmuk ka sa loob ng bahay. Kahit sabi mo may 300 yen, kaya man lang, at least, yung nakakalabas ka, nakakakita ka ng iba't ibang mga tao, it's difference din yun. Like, kasi sa kaso ko, it's talagang unbelievable. Pero, yun ang pinaka the best thing na nakakapasyal-pasyal, nakakagala-gala, diba? Pero syempre, it's so sad kasi nga, this is not my deserved by life, diba? Tutusin, pwede naman talaga ako mag-work Ang daming dyan, ang daming hiring. Kaso alam ko naman na at wasting my time mag-hiring. Dati inisip ko, wag mong isipin mo kasi yan. Lagi mo kasi iniisip Dati naniwala din ako dyan. 12 years, consistent does it? Then I realized then, no one nag-alala, walang nag-worry sa family ko. Everyone, walang nag-worry. Parang tawang-tawa pa nga sila. So I realized na na something talagang kakaiba. Talagang meron silang gustong patunayan, hindi ako. Kasi usually mag-worry ka pag ganyan Especially ako yung consistent nagpapadala. Hindi rin nag-worry yung mga yun. Ibig sabihin, something na merong pinag-usapan. Siguro nag-usap-usap na sila. O pag namatay ka, may panlibing na kayo, kami nang bahala sa panlibing nyo. O pag na-hospital ka, kami na rin bahala. Kasi ito, namin talaga tong anak ninyo. Lupit talaga ng anak ninyo Bumubula kami, siksik-liglig pagkabula namin dito. Lupit. Ngayon lang kami nakakita ng gatong Philippine Gin. May Pilipina palang hindi nagpapakantut. At may mga Pilipina palang hindi basta-basta
na napuprovoke sa mga high luxury. Diba? Kahit offer mo na ng house in lot, lahat na ng klase ng pangarap naman, meron palang Pilipinang ganyan. Siguro first time nila. Siguro almost na na-meet nila is puro mga okay. Ewan ko. Ako ba may na-meet din ba akong ganyang Pilipina? Balik tuloy. Back to you. May na-meet ba ako for 20 years? May na-meet ka ba sa tagal mong pag-hostess? May na-meet ka bang Pilipina? Hindi na-provoke sa luxury life. Zen ang mga nakasama mo na hostess. Iro, inay na. Inay na. Nay na yapa. Wala nga meron ba? Wait a minute. I-recall ko, baka naman meron. Masyado ako judgmental Baka naman meron ba? Meron ba ako nakasama? Na in-offer ng mga tapos hindi. Inay na. Inay na yapa. Nay. Confident, nay. Yapa, nay. Zen, luxury, minabigay. Si May nga lang bigay. Tsuga na.